10-10 sale. 40% discount, tignan ng screen. Pampaswerte Bundle 1. Kandili version 1 at mantra bracelet, 800 pesos na lang. Pampaswerte Bundle 2. Kandili version 1, mantra bracelet at gabay medalyon, 1,800 na lang. Habak delana from 999 to 799. Pangil lang baboy ramo from 3,000 pesos to 1,500 na lang. Napakalaki ng discount ngayong 10-10 mga kabayan. Limited stock only, 10 pieces each. Sa mga interesado, nasa comment section ang link. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Budong. Walang eksaktong taon, probinsya ng Negros. Hindi mawawala sa ating mga Pilipino ang sugal, mapabaraha o kahit sabong ng mga hayop gaya ng manok, kabayo, gagamba at kung paminsan ay aso. Ito ang naging karanasan ng tampok nating karakter. Minsang naumaling sa sugal si Budong, partikular sa sabong. Dumadayo ito kung saan saang lugar upang makipagsabong. Kahit gaano ito kalayo, hindi alintanan ng binata. Kadalasan pang nalalagay sa panganib ang kanyang buhay, lalo pa kung iligal na pasabong ang kanyang napapasok. Ang kagandahan lang sa ginagawa ni Budong, ni minsan hindi ito umuwing talunan. Malaking pera ang naiuwi ng binata, ngunit wala itong naipundar para sa sarili. Ang dahilan ni Budong, walang kwenta ang magpundar ng gamit at perang nagmula sa sugal. Madalas ibinibigay nito ang sobra sa napanalunang halaga sa mga taong nangangailangan. Minsan na ring natanong ang binata kung ano ang sekreto nito. Ang laging sagot ni Budong sa mga tao, talagang siniswerte lang siya sa mga pinapasok niyang sugal. Ngunit lingid sa kaalaman ng lahat na may iniingatang gamit ang binata na ipinamana sa kanya ng yumaong ama. Ito ay ang bulaklak ng tanlad. Pinaniniwalaan ng binatang nagbibigay sa kanya ng pangkalas-malas. Napatunayan ito ni Budong ng ilang beses at hindi lang sa sugal na gagamit ang tanga nito, kundi maging sa paghahanap ng trabaho, kung minsan pa nga sa mga kababaihan. Alam ni Budong ang limitasyon ng kanyang bertud, kaya kusa nitong pinigilan ang sariling kumagat sa mga temptasyon na maaaring makapagpawala ng bisa ng tangan. Balita ko may pasabong sa kabilang baryo Kaso hindi aprobado ng alkalde. Malaki daw ang pustahan, Budong. Pupunta ka ba? Wika ng kaibigan na itago na lang natin sa pangalang Dario. Oo nga pare, narinig ko rin Pupunta nga din ako. Kailangan ko kasing tulungan yung anak ni Mang Dario Operahan daw sa Makalawa. Kailangan nila ng malaking halaga. Sana lang makuha ko yun mamaya. Tugon ni Budong. Sasabay na nga sana ako sa'yo kung pwede kasi kailangan ko din ng pera. Alam mo namang manganganak na yung kumare mo sa pangalawa namin, di ba? Tapos may sakit pa ang inaanak mo. Kaya medyo gipit din ako ngayon Muling wika ni Dario. Kung sa akin wala namang problema. Kaso baka mamaya kami na naman ang mag-away ni Mari niyan kapag natalo ka na naman. Ikaw pa naman yung tipong ayaw paawat pag nananalo na. Parang hindi nakukontento. Basta, nanalo ka na, tama na yon. Lagi ko namang pinapayo sa yan pare. Pero ewan ko ba kung bakit hindi mo ko pinapakinggan. Yan tuloy napapahamak ka. Tugon ni Budong. Paano ba? Hindi ko kasi maiwasan. Pero sige, susundin kita ngayon. Kailangan ko lang kasi talaga. Muling wika ni Dario. At dahil sa pagmamakaawa nito, walang nagawa si Budong kung hindi ang pumayag.
O siya, sige. Magkita na lang tayo mamayang hapon. Huwag kang papauli ha. Kung hindi, iiwanan talaga kita. Wika ni Budong. Pagsapit ng hapon ay lumakad na ang dalawa papunta sa iligal na sabungan. Napakaraming tao at kahit walang permiso mula sa munisipyo, maraming mayayamang sugarol ang dumalo. Nako, siguradong marami na naman ang uuwing talunan ngayong araw, Budong. Wika ni Dario. Kahit ano mangyari pare ha, kapag sinabi kong ayaw na, lumabas ka na ng sabungan. Huwag kang magpumilit pa. Naintindihan mo ba? Wika ni Budong. Pare, areglado. Halika na. Mukhang magsisimula na ang soldata. Wika ni Dario. Dali-dali itong pumasok ng sabungan, naghanap ng pwesto. Saktong kakakyat pa lang ng mga manok, kaya nagawa nilang pumusta sa unang soldata. Inobserba ni Budong ang paligid. Maingat ang mga tao sa kanilang mga katabi dahil alam ng mga ito na anumang oras, maaaring dumating ang mga pulis at ulihin ang lahat ng naroon. Hayaan na natin pare. Mukhang dihado tayo eh. Wika ni Budong. Dehado? Bakit naman? Tignan mo nga na mabuti yung manok ko. Parang hindi natatagal ng isang salpok yan eh. Tugon ni Dario. Dahil kung titignan ang manok na gustong pustahan ni Budong, tila kakagaling lang sa sakit. Pinilit lang ng may-aring lumaban. Paika-ika pa ito kumaglakad na parang hindi sanay sa suot na tali sa paa. Magtiwala ka lang sa akin pare. Pustahan mo ang dehado. Logro, G's ang pusta pare. Pabor sa lamyado ang pustahan. At siguradong malaki ang mapapalalunan natin dito. Wika ni Budong. Hindi ko alam kung bakit. Pero kumpiyansa ka talagang mananalo. Parang nakikita mo ang mangyayari sa hinaharap ah. Tanong ni Dario. Hindi naman pare. Nararamdaman ko lang na mananalo tayo. Sige na, pumusta ka na at magsasara na ang pustahan. Wika ni Budong. Sinunod ni Dario ang payo nito. Hindi nga nagkamali ang hula ni Budong. Nanalo ang manok sa dehado at dahil logro ang pusta, mas malaki ang perang napalalunan ng mga ito. Idagdag mo pa, tinapatan ng binata ang pusta ng lamyado. Silang dalawa lang ni Dario ang tanging tumaya. Ayos ah. Ibang klase talaga yung mga prediction mo, Budong. O ano na? Anong susunod nating pupustahan? Tanong ni Dario. Teka lang, kalma lang Dario. Ayoko may ibang makalata eh. Pumusta ka ng maliit na halaga sa ituturo kong manok. Wika ni Budong. 2 beses itong ginawa ng binata upang mawala ang suspetsyon ng mga tao. May taglay na kalas-malas ang binata. Sa ika-4 na soldata, muli na naman silang bumawi. Nagawa din nilang masungkit ang 5 hanggang sa ika-7 soldata. Nagpalipat-lipat ng pwesto ang dalawa para hindi sila mamataan ng tao at hindi masakyan ang kanilang mga pusta. Ano? Sapat na ba yung halagang napalalunan mo? Ibigay mo na yan kay Mare para makabawi ka naman sa mga traso mo sa kanya. At saka para may pondo kayo para sa pagpapanak niya. Wika ni Budong habang nagkukubra ang mga ito ng kanilang panalo. O pare, maraming salamat ah. Mabuti na lang, nakinig ako sa'yo. Tugon ng kaibigan. Halika na, sumabay ka na sa akin pag-uwi. Nang masigurado kung maayos ka makakarating sa bahay niyo. Wika ni Budong. Alam nitong dadaan pa kung saang inuman ang kaibigan at magsusugal. Simula noon, ganito na ang pag-uugali ni Dario.
kaya madalas napupurnada pa ang perang napapalalunan. O na pare, uuwi na nga din ako. Hindi ko nasasayangin tong perang napalalunan natin. Tugon ng kaibigan. Matapos idaan sa kanilang tahanan si Dario, tumuloy na sa pag-uwi si Budong. Kahit hindi hamak na mas malayo ang tahanan ng kaibigan, sinigurado niyang makakauwi ito ng ligtas. Habang nasa daan naman ito papunta sa kanilang tahanan, sinalubong ang binata ng isang matandang lalaki. Aba, tela ginagabi ka na naman ng uwing bata ka. Hindi ka pa ba nagtatanda? Wika nito. Nakahinga ng maluwag si Budong nang mapagtanto na si Mang Tisok ang matandang iyon. Ay naku naman, ito talagang si Mang Tisok. Akala ko, hinarang na naman ako ng aswang eh. Ano pa po bang ginagawa niyo dito sa ganitong oras? Tanong ni Budong. Wala naman. Kakagaling ko lang sa inyong tahanan. Nagsumbong na naman ang iyong ina. Palagi ka na lang daw ginagabi sa pag-uwi. Nag-aalala na ang mga magulang mo, Budong. Wika ni Mang Tisok. Ay naku talaga, si nanay, oo. Maraming salamat po sa inyo, Mang Tisok. Hayaan nyo, ako na lang po yung magpapaliwanag sa kanya. Pauwi naman na ho ako eh. Ginagamit mo ba ng maayos ang binigay ko sa iyong bulaklak ng tanlad? O mamaya, kung ano-anong ginagawa mo, mawawala ang bisa niyan. Opo naman, Manong. Gaya ho ng pinangako ko sa inyo. Kahit sa sugal ko ginagamit ang bulaklak, itinutulong ko sa mga mahihirap ang napapalalunan ko. Kilala nyo naman ako, di ba? Huwag kayo mag-alala. Dahil hindi ko po makakalimutan ang pangakong yun nung pinagkaloob nyo sa akin ang mutyang ito. Ay ganun ba? Alam ko naman. Naninigurado lang akong hindi lumalaki ang ulo mo. O siya, muwi ka na't gabi na. Mamaya kung ano pang mangyari sa nanay mo, kakapuyat sa pag-aantay sa'yo. Maraming salamat to, Mang Tisok. O sige, mauna na ho ako. Kita na lang tayo bukas. Pagdating ng binata sa tahanan, nakita nitong nakayuko sa mesa ang ina. Inaantay siyang makauwi. Nagkalat din sa sala ang bote ng alak na gawa naman ng kanyang ama. Nay, gising na ho ako. Lipat na ho kayo sa kwarto. Wika ni Budong. Salamat sa Diyos at nakauwi ka na ng ligtas, Budong. Ano, kumain ka na ba? Tanong ni Aling Trining. Wag niyo na ho akong alalahanin, Nay. Kumain na ho ako bago umuwi. Magpahinga na po kayo. Bakit ba kasi gabi ka na kung umuwi? Ano bang pinagkakabalahan mo sa labas? Tanong ni Aling Trining. Wala naman po, Nay. Masyado lang po ako nalibang sa pakikipag-usap kay Dario. Pasensya na ho kayo ha. Ito nga po pala, kaunting halaga pambili ng gamot nyo. Nanlaki mga mata ni Aling Trining nang makita ang malaking halaga na inabot sa kanya ng binata. Magsabi ka nga sa akin ng totoo, Budong. Saan mo kinukuha ang perang ito? Nagnanakaw ka ba? Napangiti si Budong. Niyakap ang ina. Hindi, Nay. Ano ka ba? Galing sa malinis na paraan ng perang yan. Maniwala ho kayo sa akin. Hindi po ako gagawa ng masama para lang sa salapi. Sige na ho. Matulog na ho kayo. Isang buting anak si Budong. Bilang panganay, ito ang inaasahan ng kanyang ina. Hindi na rin makapagtrabaho ng maayos ang ama dahil sa natamong pinsala. Si Budong ang naghahanap buhay sa kanilang pamilya. Siya din ang nagpapaaral sa dalawa pang kapatid. Hindi na nakapagtapos ng sekundarya
dahil mas piniling tumulong sa mga magulang. Inuna ng binatang makapag-aral ang mga nakababatang kapatid para mabigyan ng magandang kinabukasan ang mga ito. Naaawa lang ako sa iyo, anak. Baka kung ano na ang pinapasok mo para lang mabuhay kami ng mga kapatid mo. Pasensya ka na. Sa halip na kami ang magtaguyod sa iyo, kabaliktaran ang nangyari. Wika ni Aling Trining. Nay, hindi habang buhay kayo magpapakahirap para itaguyod kami. Kagaya ngayon, may kakayahan na akong tumulong. Bakit ko pa iaasa sa inyo? Kung kaya ko namang maghanap buhay, 'di ba, para tulungan kayo? Wika ni Budong. Ang kabaitan nito ang nakita ni Mang Tisok. Kaya pinagkalooban niya ng mutya ng bulaklak ng tanlad si Budong. Hindi naman ito nagsisi sa ginawang desisyon. Dahil bukod sa pagtulong ng binata sa kanyang pamilya, nagagawa pa nitong mag-abot ng tulong sa iba. Ngunit may kaisa-isang habilin sa kanya ang matanda. Huwag na huwag gagamitin ang perang napalalunan sa sugal para magpundar ng kahit anong kagamitan, lalo na sa tahanan. Dahil ang perang mabilis na kinita, mabilis ding nawawala. Ito ang prinsipyong pinaniwalaan ng binata mula nang mapa sa kanya ang mutya. Bagaman sunod-sunod na swerte ang dumating sa kanya, nanatili siyang magpakumbaba. Ni minsan hindi ginamit ang kakayahan para manglamang sa iba. Kinabukasan, maagang umalis ang binata para pumasok sa trabaho. Namamasukan nito bilang tauhan sa isang malaking tindahan ng bigas sa bayan. Mabuti naman maaga kang dumating ngayon. May paparating tayong mga bigas eh. Kaya pakibuksan mo na lang ang bodega. Nga pala, Budong, maaari bang ikaw na muna ang magbantay ng tindahan? May pupuntahan kasi ako eh. Wika ng amo na si Mang Omar. Wala akong problema, Manong. O sige, bubuksan ko muna ang bodega. Tugon ni Budong. Gustong-gusto ni Mang Omar na ito ang nagbabantay sa tindahan dahil malaki ang nagiging benta nito. Lingid sa kalaman niya ang sekreto ng binata. Ngunit hindi na siya nagtatanong. Sapat nang malaman ni Mang Omar sa sarili na may dalang swerte ang tauhan sa kanyang negosyo. Ngunit hindi lang sa sugal o negosyo nagagamit ni Budong ang bertud. Minsan ay nagagawa din itong iiwas ang mga taong nakapaligid sa kanya sa tiyak na kapamakan. Nakita nitong naglalakad ang isang matandang naglalako ng kakanin sa daan, nang tila may kung anong pangitain ang lumabas. Walang pagdadalawang isip na hinila ni Budong ang matanda. Laking gulat nito nang biglang bumangga ang isang motorsiklo mula sa kinakatayuan ng matanda. Salamat, Budong ah. Aba, kamunti ka na ako dun ah. Buti na lang nandiyan ka. Wika ni Mang Popoy. Napakamot na lang ng ulo ang binata dahil pinalakpakan siya ng mga tao. Naku, Mang Popoy, wala ho yun. Nagkataon lang po na nakita akong paparating yung motorsiklo. Mag-iingat po kasi kayo sa daan, Manong. Maraming kaskasero dito. Tugon ni Budong. Maliban sa taglay na bertud, tinuturuan din ni Mang Tisok ang binata ng ilang mga orasyon para protekta ng kanyang sarili laban sa masasamang tangka. Tuwing matatapos ang trabaho, diretso sa pag-uwi si Budong. Saka pa lang ito mag-iisip ng gagawin pagdating sa tahanan. Kadalasan si Dario ang nag-aaya dito. Medyo maagang nagsara ang tindahang binabantayan ni Budong dahil malaki ang kita nila ng araw na yon. Bilang pasasalamat, hinahayaan ng amo na umuwi ang binata para makapagpahinga. Nagkakape sa kanilang bakuran si Budong nang dumating si Dario. Inaya itong pumunta sa isang lamay. Budong, punta tayo sa lamay sa kabilang baryo.
Pakikiramay lang ako. Kakilala ko kasi yung namatay eh. Wika ni Dario. Alam ni Budong ang dahilan kung bakit nag-aaya ang kaibigan, ngunit tinanggihan niya ito. Nako Dario, mukhang sugal na naman ang nasa isipan mo. Pasensya na pare, hindi muna ako sasama ha. Masakit ang mga kasukasuan ko. Ang daming ginawa kanina. Wika ni Budong. Ay sayang naman pare, ang balita ko kasi pupunta daw doon si Anton eh. Yung sugarol na taga doon din. Kung naaalala mo, siya yung taong nagpataob ng bangka doon sa kasino sa bayan. Biglang napukaw ang interes ng binata nang marinig ang pangalan ni Anton. Anton? Oo, natatandaan ko. Wala kasi ako sa modo ng mga oras na yun eh. Kaya hindi ako nakakapusta. At isa pa, ayaw na ayaw ko sa ganong uri ng pasugalan. Ang yayabang ng mga tao. Wala naman palang laman ng bulsa. Kaya marami napapahamak dahil sa sugal eh. Eh ano gagawin mo? Sasamahan mo ba ako? O sige, walang problema. Basta sandali lang tayo ha. Inubos lang ng binata ang iniinom na kape. Nagpaalam na ito sa ina na aalis sandali. Huwag kang magpapagabi, Budong ha. Magluluto ako ng masarap na sinigang na bangos para sa hapunan. Baka ubusin na naman ng tatay mo at gawing pulutan. Wika ni Aling Trining. Opo nanay, uuwi ako na maaga. Isa pa, makikiramay lang naman ako sa kakilala ni Dario eh. Hindi rin ako magtatagal dun. Sige hunay, alis na ho kami. Wika ni Budong. Pagdating sa burol, napansin ni Dario na kakaunti lang ang mga taong nakikiramay. Nakipag-usap sa ilang kakilala, habang si Budong naman ay nagmamatsyag sa paligid. Maya-maya ay nagdatingan ang pangkat ng kalalakian. Pinakiramdaman ng binata ang kilos ng mga ito. Hindi napansin ng mga tao ang pagdating nila dahil abala ang mga ito sa kanya-kanyang gawain. Naupo sa iba't ibang lamesa ang mga kalalakian. Ang ilan ay nakasali na sa mga nagsusugal at ang ilan naman ay nagsimula ng magbangka. Tinitignan lang ni Budong ang ginagawa ng mga ito. At habang nagtatagal, pansin na pansin ng binata na tila natatalo ang mga taong nakikipaglaro sa kanila. Naintriga ng husto si Budong, kaya naman inaya nito si Dario na maglaro sa isa sa mga mesa. Dario, bakit hindi ka maupo sa isa sa mga mesa? Laro muna tayo. Mukhang masaya ang pusoy dun, oh. Nananalo na ang bangka. Napalingon si Dario at napangiti. Yan ang gusto ko sa'yo pare. O sige, saan mo gustong maupo? Doon tayo sa sulok. Yung kakaunti lang ang tumataya. O sige, walang problema. Doon muna tayo pupuntos. Nung una, maliitan lang ang taya. Hanggang kalaunan, unti-unti nang lumalaki. Ilang tao na rin ang nagpapalit-palit sa pag-upo dahil nasisimot sila ng bangka. Tatayo na din sana si Dario, ngunit pinigilan ito ni Budong. Huwag kang tatayo pare, akong bahala. May dala akong pera. Sige lang, painan lang muna natin sila. Wika ni Budong. Pare, nilala mo na tayo ng buo ng bangka eh. Tutuloy ko pa ba? Hindi ka makakahuli ng malaking isda kung maliit ang pain mo. Oo, ituloy mo lang. Wika ni Budong. Lingid sa kalaman ni Dario na may binabalak ang binata. Ilang ikot pa ng braha, pinalitan niya ang kaibigan. Ako na muna ang uupo, Dario. Kumuha ka ng kape. Magiging mainit ang labang to.
Wika ni Budong. Tumayo naman si Dario para kumuha ng kape. Akmang aalis na sana nang marinig nito ang kaibigang nagsalita. Are, mukhang malaki na ang panalo mo ah. Ano kaya kung baguhin natin ang patakaran ng laro? Tanong ni Budong sa bangka. O sige, walang problema, payag ako. Medyo nakakabagot din kasi kapag tuloy-tuloy yung panalo. Tugon ng bangka. Napangiti na lang si Budong sa kayabangan nito. Kung ganon, sige. Subukan natin ang larong gusto ko. Isa laban sa isa. Tayong dalawa lang. Yung mga gustong pumuntos, ang gagawin nyo, pipili lang kayo kung kanino nyo isasama ang pusto nyo. 5 ikot pare. Sa bawat ikot lalaki ang taya sa ibabaw ng mesa. Sa bawat ikot, magdadagdag tayo ng pusta. Ano, ayos bang naisip kong laro? Aba, mukhang ang ayos ang sinasabi mo ah. Parang masaya yan. Tugon ng lalaki. Sabay tanggal ng suot na sombrero. Saka pa lamang napagtanto ni Budong na ang kaharap niya ay walang iba kung hindi si Anton. Ikaw pala yan, Anton? Ang akala ko kung sino na eh. Pasensya na pare kung hindi kita nakakilala ah. Wika ni Budong. Kanina pa nga kita inoobserbahan eh. Halatang hindi mo ako nakilala, Budong. Ano, itutuloy pa ba natin to? Wika ni Anton. Nagulat si Dario dahil magkakilala ang dalawa. Oh, magkakilala pala kayo. Paano nangyari yon? Tanong ni Dario. Oo, magkakilala kami. At hindi lang basta magkakilala. Pinsan ko yan si Budong. Tugon ni Anton. Bakit hindi kayo nagpapansinan sa kasino nung nakaraang linggo? Magkakilala pala kayo. Ang mabuti pa, lumabas na tayo dito. Tara sa bahay na makapagkwentuhan ng maayos. Wika ni Budong. Napakamot na lang ng ulo ang mga taong nakikitaya dahil karamihan sa kanila ay natalo na. Laking gulat ng mga ito nang itulak pagitna ni Anton ang perang napalalunan. O ito, paghatian nyo ng maayos yan. Huwag maglamangan. Siguro sapat na kabayaran na yan sa pag-aliw nyo sa akin. Nagsipagtayuan na din ang mga kasama nito. Ngunit sinabihan sila ni Anton na magpaiwan at hayaang makabawi ang mga nagsusugal. Ibang klase kayo magpinsan. Parang ordinaryo lang sa inyo ang pamumunbod ng pera. Wika ni Dario habang naglalakad ang mga ito pabalik sa tahanan ni Budong. Hindi naman sa ganoon at isa pa, wala naman ako nilabas na pera dun. Binalik ko lang sa kanilang napalalunan ko. Hindi naman sa akin yun eh. Tugon ni Anton. Yan din ang palagi kong sinasabi sa'yo, Dario. Ang perang hindi mo pinaghirapang makuha, madaling nawawala. Wika ni Budong. Biglang nag-iba ang usapan nang magtanong si Anton tungkol sa nanay ng binata. Anak ito ng kapatid ng nanay ni Budong. Alam nitong sakitin din si Aling Trining, kaya naman nag-aalala si Anton sa kalagayan ng matanda. Kumusta naman si Chang Trining, Budong? May sakit pa ba? Tanong ni Anton. Oo parang hindi na nga gumagaling pinsan. Dagdagan pa ng pasaway kong tatay. Nag-uwi ng barkada sa bahay. Wala na nga naitutulong. Pero wisyo pa. Tugon ni Budong. Sana natuluyan na lang yung tatay mo na nahulog dun sa bangin eh. Yung motor niya? Yung tuloy, kargado mo pa. Pabigat sa inyo ni Chang Trining. Pasensya na pinsan ha. Alam kong kahit ano mangyari tatay mo yan. Pero hindi rin kasi maganda yung ginagawa niya eh. Ikaw yung nahihirapan sa kayong nanay mo. Yun na nga pinsan kaya hinahayaan ko na lang. Basta,
Huwag lang masasaktan ng nanay at ang mga kapatid ko. Dahil baka hindi na ako makapagpigil pag yun ang ginawa niya. Tugon ni Budong. Huwag naman ganun, pinsan. Nagbibiro lang ako. Tatay mo pa din yun eh. Intindihin na lang natin ang pinagdadaanan niya. Hindi rin kasi biro yung trahedya eh. Wika ni Anton. Maya-maya ay nakarating na sila sa bahay ni Budong. Gaya ng inaasahan. Narinig niya na sumisigaw ang ama. Ano, Training? Talaga bang magmamatigas ka? Alam kong may inabot sa'yo si Budong noong nakaraang araw, kaya huwag ka magsisinungaling sa akin. Dali-daling pumasok ng tahanan ng binata. Nakitang nakaupo sa sahigang ina, habang nakatayo naman sa harapan nito ang ama. Tay, ano bang ginagawa niyo kay nanay? Mabuti naman at nandito ka na. Etong nanay mo masyadong sinungaling. Bakit naman po, tay? Nay, ano ba talaga nangyari? Tanong ni Budong. Pinaliwanag ni Aling Trining sa anak ang nangyari. Napailing na lang ang binata at dumukot ng pera sa bulsa. Yan, mabuti pa tong anak mo. Madaling kausap. Diyan ka na nga. Wika ni Berto. Dali-dali itong lumabas ng tahanan para makipag-inuman sa mga kaibigan. Ay naku, ang laki na nga ng pinagbago ng tatay mo. Kaya mo na, pinsan, wala naman tayo magagawa eh. Tiyang, ayos ka lang ba? Nasaktan ka ba? Tanong ni Anton sa ginang. Anton, ikaw pala yan. Kumusta ka na? Aba, laki na ng pinagbago mo ah. Ay pasensya ka na kung gano'n ang nadatnan mo. Ay teka, magpapakulo ako ng tubig. Nagkape na ba kayo? Tanong ni Aling Trining. Naku, nay, wag na ho. Huwag ka na mag-abala, ako na ho yung gagawa. Maupo na lang po kayo dyan. Wika ni Budong. Patuloy na nag-usap ang magtiyahin hanggang sa nakabalik si Budong. O siya, maiwan ko na muna kayong magpinsan nang makapag-usap kayo. Wika ni Aling Trining. Matapos ay nagtungo na ito sa kusina para magluto. Ang tagal mo na pala dito sa bayan. Kung hindi pa tayo nagkaharap kanina, hindi ka pa dadalaw dito sa bahay. Saan ka ba naglalagi? Tanong ni Budong. Pasensya ka na, pinsan ha. Masyadong komplikado ang nangyari sa akin eh. Ang totoo, hanggang ngayon nagtatago ako. Nanlaki ang mga mata ni Budong nang marinig ang sinabi ni Anton. Nagtatago? Bakit? Ano bang ginawa mo? Tanong ni Budong. Wala akong ginawa, pinsan. Nadiskubre ko lang yung pasugalan ni Gob sa kabilang bayan. Pinatawbang bangka ng ilang ulit hanggang sa tuluyang nalugi yung kasino na yon. Dahil yun sa akin eh. Nalaman ng gobernador ang ginawa ko, kaya yun, pinapahanap ako. Tugon ni Anton. Teka, sandali nga. Paano mo bang nagawa yung bagay na yun? Tanong ni Budong. Kagaya mo, Budong. Binigyan din ako ni Mang Tisok ng bulaklak ng tanlad. Unang beses ko lang sinubukan yun at yun ang nangyari. Hindi ko akalaing ganun pala ang lakas ng epekto nun. Yung lakas ng kalasmalas ng bulaklak ng tanlad. Tugon ni Anton. Naku, malaking problema ang pinasok mo, Anton . Pero hindi ka naman matutunton ng gobernador sa lugar na ito. Basta huwag ka lang gumawa ng kahit anong makakapagbunyag ng kinaroroonan mo. Teka nga kayong dalawa, sandali. Ano ba pinag-uusapan nyo? Pasensya na ha. Hindi ko kasi maintindihan. Ano ba yung bulaklak ng tanlad? Tanong ni Dario. Dito na pinaliwanag ni Budong ang lahat. Nagulat ang kaibigan dahil sa tagal nilang magkasama. Hindi man lang nalaman ni Dario ang sekreto ni Budong.
Pakiusap, Dario. Wag na wag mong ipagsasabi ang nalaman mo. Malaki ang tiwala ko sa'yo, pare. Wika ni Budong. Huwag kang mag-alala pare, magkaibigan tayo. Kaya walang ibang makakalam ng pinag-usapan natin. Tugon ni Dario. Ikaw, pinsan. Ano ng plano mo? Sa ngayon, magpapalamig muna kami ng mga kasama ko. Iiwas muna kami sa maraming tao. Kaya nga nakasuot ako ng sombrero kanina eh. Mas mabuti nga ang ganun, Anton. Kung gusto mo, pwede kang manatili dito sa bahay. Wika ng binata ngunit tumanggi si Anton sa takot na baka madamay ang pamilya ng pinsan. Mas mabuti nang sa ibang lugar ako manatili, pinsan. Delikado. Baka madamay ang mga kapatid mo kung sakali. Tugon ni Anton. Ikaw ang bahala, pinsan. Basta nandito lang ako sa oras na kailanganin mo ng tulong. Pag-uusap ng magpinsan. Matapos ay binalikan ni Anton ang mga tauhan sa burol. Lumipas ang ilang araw. Wala namang nangyaring kakaiba at gaya ng pangako ni Dario. Wala itong pinagsabihan tungkol sa nangyari. Hindi rin nagpakita sa sugalan si Budong para makaiwas sa panganib. Hanggang isang araw habang pauwi galing sa trabaho, nadaanan ang tumpok ng mga taong nagsasabong ng gagamba. Dumaan ang binata para sana manood lamang. Ngunit nakita nitong paldo na ang panalo ng ilang mga tumataya. Nainganyo ang binatang sumali sa pustahan at sa unang sagupa pa lamang ay nanalo na ito. 3 suga pa lang ang sinalihan ng binata matapos ay umayaw na siya. Pinigilan siya ng ilan sa mga pumupusta dahil hindi pa sila nakakabawi sa talo. Sandali lang, hindi pa kami nakakabawi sa'yo ah. Wika ng isa sa mga kalalakihan. Pare, baka yung kaibigan lang ha. Kung ako sa'yo, hindi na ako magpupumilit pang bumawi. Lalo lang lalaki yung talo mo. Sayang ang pera. Tugon ni Budong. Aba, ayos ka. Parang sigurado ka sa mga sinasabi mo. Bakit hindi natin subukan? O sige, kung talagang mapilit ka, o tara isang bagsakan. Ipupusta ko lahat ng perang hawak ko. Ikaw, anong ipupusta mo? Tanong ni Budong. Inilabas ng lalaki ang susi ng sasakyan. Laking gulat ni Budong dahil desperado itong manalo sa sugal. O sige, total masyado kang kampante. Kung matatalo mo ako sa sagupang to, sa'yo na ang sasakyan ko. Pero pag natalo ka, doble sa perang hawak mong ibibigay mo sa akin. Ano, payag ka ba? Tugon ng lalaki. Payag ako. Pero sigurado ka ba na yan ang ipupusta mo? Tanong ni Budong. Inilapag ng lalaki ang susi sa mesa at muling nagsalita. Sigurado ako. Eto ang papeles ng sasakyan ko. Pati na rin ang susi. Ilalapag ko sa mesa para maniwala ka. Tinignan ni Budong ang papeles at nakitang totoong nakapangalan sa lalaki ang sasakyan. Ito pala yung pangalan mo Efren. O sige, Efren, doble sa perang tong ibibigay ko sa'yo kapag nanalo ka. Wika ni Budong. Napangiti naman si Efren sa sinabi ng binata. Nagsimulang maglabas ng gagamba ang dalawang magpapasabong. Namili na ang dalawang panig. Pinagtawanan pa si Budong dahil wala itong alam kung ano ang gagawin. Ito ang unang karanasan niya sa pagsasabong ng gagamba sa malaking pustahan. Wala ring ibang nakisali sa kanilang pusta. Sa halip, sila ang pinagpustahan ng tao kung sino ang mananalo. Pigil hininga ang mga nanonood
nung pinapatuloy ng dalawang magpapasabong ang mga gagamba sa maliit na kawayan. Nang magsalpukan ang mga ito ay walang nagsalita. Nung una, dehado pa ang piniling gagamba ni Bodong. Kamuntikan pa itong mabilot. Kaso lang kalaunan, nakabawi. Nakagat sa likod ang gagambang pinustahan ni Efren. Nagsigawan ng mga tao dahil sigurado na ang panalo ng binata. Lalo pa nang makitang bumagsak ang gagamba ni Efren. Hindi ka kasi nakikinig eh. Sinabi ko na sa'yo na lalaki ang talo mo. Ayan, pati sasakyan mo nawala sa'yo. Huwag kang mag-alala, babalik din sa akin yan. Tandaan mo ang pangalan ko ha. Dahil sa susunod nating pagkikita, babawiin ko ang sasakyan ko. Sa ngayon, ipapahiram ko lang muna yan sa'yo. Pero baka sa susunod na araw, bawiin ko din. Wika ni Efren. Akmang aalis na sana ito. Biglang hinagis ni Bodong ang susi sa kanya. Hindi ko kailangan ng sasakyan. Hindi nga ako marunong magmaneho eh. Sige na, sa'yo na yan. Tugon ni Bodong. Nagulat si Efren sa naging asal ng binata. Hindi nito inasahang hindi tatanggapin ni Bodong ang pusta. Pare, bakit mo tinanggihan yung panalo? Ayaw mo bang magkaroon ng sasakyan? At saka bakit ka pa nakipagpustahan kung ayaw mo namang palang tanggapin yung premyo? Tanong ni Efren. Nag-alisa na ang mga tao sa lugar. Sila lang ang naiwan. Alam mo kasi pare, hindi ko sineseryoso ang sugal eh. Dahil kung gagawin mo yon, masisira ang buhay mo. Gaya ngayon, aminin mo man sa akin o hindi, yung sasakyan na yan na lang ang naiwan mong ari-arian. Ayoko nang kunin sa'yo yan. Hindi ako gahaman, Efren. Wika ni Bodong. Lingid sa kalaman ng binatang iyon, ang tagpong ito ang makakapagpabago ng buhay niya. Nalaman mo na ang pangalan ko. Maaari ko bang malaman ang sayo? Tawagin mo na lang akong Budong. Sige kaibigan Efren. Muna na ako. Medyo gabi na eh. Teka, pare. Sandali lang. Hayaan mong ihatid kita sa inyo. Doon man lang makapagpasalamat ako. Wika ni Efren at pumayag ang binata dahil malayo pa ang lalakarin nito. Bago makarating sa kanilang baryo, habang nasa kotse kinausap ni Efren ang binata. Yung nangyari kanina, alam kong hindi nagkataon yung pagkapanalo mo eh. Sinadya mo akong talunin eh. Alam kong may tangan kang pangkalas-malas. Huwag ka mag-alala dahil wala naman ako masamang intensyon eh. Sa mga sinabi ko, gusto ko lang makakumpirma. Napangiti si Bodong at tumugon. Oo Efren, tama ang sinabi mo. May pangkalas-malas nga ako pero hindi ko yung ginagamit sa kasamaan. Oo, nagsusugal ako pero para malibang lang. Sugarol ako pero hindi gahaman sa salapi. Ang weirdo, 'di ba? Sugarol na hindi gahaman sa salapi. Alam ko naman pare. Dahil kung gahaman ka sa pera, hindi mo papakawalan yung sasakyan ko. Wika ni Efren. Maya-maya ay nakarating na sila sa bahay ng binata. O paano? Dito na lang ako. Salamat sa paghatid ha. Wala yun pare. Ang sabi ko nga, pambawi ko to sa'yo. Sige, kita na lang tayo sa mga susunod na araw ha. Pag-uusap ng dalawa. Pagpasok niya ng tahanan, sinalubong ito ng ama. Sabihin mo sa akin, bakit kayo magkasama ng taong yun? Sino tayo, si Efren? Wala naman, nakilala ko lang siya sa bayan. Ano po bang meron? Efren ang tawag mo sa kanya. Alam mo ba kung sino yung taong yun? Wala akong ideya tay eh. Kanina ko lang siya nakilala. Ano ho bang meron? Ay nako kambata ka talaga. Bahala ka nga. Nahihilo na ako sa kalasingan. Matutulog na ako. Ikaw na lang ang tumuklas kung sino ang taong yun.
Napakamot na lang ng ulo si Budong dahil hindi nito maunawaan ang sinasabi ng ama. Kinabukasan, habang papunta sa trabaho, muli nitong nakita ang sasakyan ni Efren. Nagtaka ang binata kung ano ang ginagawa nito sa kanilang lugar. Bahagyang huminto ang binata at tinignan kung nasa loob ng sasakyan ng Ginoo nang bigla nitong ibaba ang salamin ng bintana. O Budong, nandito ka pala. San ka ngayon? Tanong ni Efren. Papasok sana ako ng trabaho eh. Nadaanan ko tong sasakyan mo. Sumama ka na sa akin, huwag ka munang pumasok, may pupuntahan tayo. Hindi naman nagdalawang isip na sumakay ng kotse si Budong. Idaan mo muna ako kay Mang Omar. Magpapaalam lang ako. Tugon ng binata. Pinuntahan nila ang tindahang pinagtatrabahuan ni Budong. Ngunit sarado ito, kaya kagad na silang tumuloy. Laking pagtataka ni Budong dahil dinala siya ni Efren sa isang lumang gusali. Napakaraming sasakyang nakaparada sa labas. Pumasok ang dalawa sa loob. Nakita ng binata kung ano ang pinagkakaguluhan ng mga tao. Pinagsasabong ang dalawang malaking aso sa isang kulungan. Tuwang-tuwa ang mga taong nanonood. Gusto kitang dalhin sa lugar na ito para makita mo ang realidad ng buhay na ginagalawan ng mayayamang walang paglagyan ng kanilang pera. Tignan mo, pati kawawang aso pinagsasabong nila. Wika ni Efren. Mga walang iya. Pati hayop na walang kamuwang-muwang. Dinadamay nila sa kalokohan. Wika ni Efren. Gusto kong pabagsakin ang gawain ng mga taong yan. Pero kahit anong gawin ko, babalik at babalik lang din sila eh. Isa lang ang paraan para patayin ang ligaw na damo. Yun ay bunutin maging ang ugat. Magkano ang dala mong pera? Pero bago yan, ipaliwanag mo muna sa akin ang patakaran. Tugon ni Budong. Ipinaliwanag ni Efren ang patakaran ng laro. Naintindihan ni Budong ang lahat. Pumasok sila sa lugar. Pinag-aralang mabuti ang kalakaran. Ano pare, handa ka na? Oo, tayaan mo ang panig na ituturo ko sa'yo. Wika ni Budong. Ginawa ito ni Efren hanggang sa sunod-sunod na panalo ang natamo ng dalawa. Tahimik lang si Budong sa isang tabi habang idinidikta ang gagawin kay Efren. Hanggang sa dumating na ang huling pares na maglalaban, tumayo si Budong at kinausap si Efren. Ipalogro mo ang tayaan. Itodo mo ang lahat ng napalalunan natin diyan sa medyo malit na aso. Bakit naman pare? Ipapatalo mo ang perang napalalunan natin? Sinong may sabi sa'yong ipapatalo ko? Sundin mo lang. Tignan mo ang magiging resulta. Tumayo si Efren at lumapit sa tagapangasiwa ng pasabong. Kinausap niya ito. Pumayag sa gusto nilang mangyari. Napuno ng bulungan ang paligid hanggang sa pumayag na ang lahat ng makikipusta. Mukhang wala nang ibang pupusta sa asong yan kung hindi tayo lang. Sigurado ka ba sa gagawin natin? Oo Efren, magtiwala ka lang. Alam ko ang ginagawa ko. Panoorin mo kung paano kong lilimasin ang lahat ng napalalunan nila. Pag-uusap ng dalawa. Nagsimula na ang salpukan ng dalawang aso. Gaya ng inaasahan ni Budong. Nanalo ang maliit na asong pinusta nila. Wala ni isa man sa mga naroon ang nakagawa ng ingay dahil hindi nila lubos akalain mawawala sa isang iglap ang lahat ng mga napalalunan. Talagang napakabisa ng tangan mo. Halika na. Ipapasok na lang ng tagapangasiwa sa aking bangko ang pera.
Medyo malaki ang halagang napalalunan natin dito. Kaya hindi niya pwedeng ipahawak sa atin. Sandali lang. Hindi tayo aalis. May isang bagay pa akong gagawin. Diyan ka lang! Wika ni Budong. Nagtaka si Efren sa kilos ng binata. Umakyat ito sa loob ng kulungang pinaglalabanan. Hinarap ang tagapangasiwa. Kasama ko si Efren. Nais kong magkasa ng isa pang pustahan. Isang laban na lang. Walang ibang pupusta kung hindi tayong dalawa. Ginoong tagapangasiwa, nasa pangalaga niyo ang aming napalalunan, kaya siguro naman wala kayong dahilan para pagdudaan ako sa gusto kong mangyari. Wika ni Budong. Ano gusto mong gawing bata? Magsalita ka! Pumili kayo ng isa pang aso, yung sa tingin nyo na pinakamagaling. Sa oras na manalo ako, ipapasara nyo ang lugar na ito at ititigil ang pasabong ng mga aso. At sa oras na talo ako, sa inyo na ang maigit 3 milyong napalalunan namin ng kasama ko. At hindi na namin papakailaman ang operasyon nyo. Napangiti si Efren dahil ito din ang ginamit niyang taktika sa binata nung magkakilala ang mga ito sa sabong ng gagamba. Laking gulat ni Budong nang biglang may nagsalita mula sa kanyang likod. Sa lagay ay susuluin mo lang ang paglalaro. Abay, napakadamot mo naman, pinsan. Wika ni Anton. Nanlaki mga mata ni Efren nang makita ang binata. Maging si Anton, nagulat nang makita si Budong. Mamaya na tayo mag-usap, Anton. Sa ngayon, nasa iisang panig tayo. Kaya makikisa ako sa'yo. Pero pagkatapos nito, magtutuos tayong dalawa. Hindi nakapagsalita si Anton dahil nakatayo sa harap niya ang gobernador na matagal nang nagpapahanap sa kanya. Maya-maya bumaba si Budong mula sa kulungan, kinausap ang pinsan. Ano ginagawa mo dito? Akala ko ba magpapakalayo ka? Hindi mo na naisip na pwedeng nandito yung mga taong naghahanap sa'yo? Hindi na kailangan, nasa harapan ko na siya. Mamaya ko na ipapaliwanag. Magsisimula na ang pustahan. Tugon ni Anton. Nagawang papayagi ni Budong ang tagapangasiwa. Ikinasa ang huling pustahan at pumili ng aso ang binata. Ganon din ang pangkat ng tagapangasiwa. Dinala na sa loob ng kulungan ang 2 asong maglalaban. Sinimula na ang pustahan. Walang ibang pumusta dahil halos lahat ng naroon naubos na ang dalang pera. Ang labang iyon ay sa pagitan ng tagapangasiwa ng pasabong at ang pangkat ni Budong. Pinakawala na ang mga aso. Kapwa agresibo ang mga itong naglaban sa loob ng kulungan. Parehong ayaw magpatalo ng mga ito. Ngunit sa bandang huli, nagawang pilayan ng aso nila Budong ang kalaban. Napapasigaw ang mga tao, lalo pa nang lapain nito ang kalaban. Kinagat nito sa legang aso ng kalaban at nabali ito. Dahilan ng tuluyang pagkamatay ng kawawang nilalang. Tumahimik ang paligid. Muling umakyat si Budong sa entablado. Nanalo kami sa pustahan. Siguro naman tutupad kayo sa napagkasunduan. Tanong ni Budong. Tutupad kami sa napagkasunduan. Maaari nyo nang kunin ng mga aso at gawin ang gusto nyo sa lugar na ito. Naipasok ko na din sa bangko ng kasama mo ang perang napalalunan nyo. Tugon ng tagapangasiwa. Kagad siyang umalis sa lugar matapos ang kaganapan. Nagpatawag ng otoridad ang binata upang idokumentaryo ang nangyari at mailagay sa ligtas na lugar ang mga asong ginagamit sa pasabong. Ngayong tapos na ang problema. Harapin naman natin ang sa inyong dalawa ni Anton, Efren. Anong nangyari sa inyo? Siya ang gobernador ng kabilang probinsya, Budong.
Siya ang may-ari ng kasinong pinabagsak ko. Nanlaki ang mga mata ni Bodong nang marinig ang sinabi ng pinsan. Ganun ba? Ngayon anong balak mo? Ayun. Gusto ko lang humingi ng tawad sa nangyari. Hindi ko naman nakalain na ganun yung kakalabasan ng ginawa ko eh. Tugon ni Anton. At ayon pa dito, handa siyang ibalik ang nawalang halaga para maipatayong muli at mabuksan ang kasino. Wala na sa akin yun. Hinanap lang kita kasi gusto kong tulungan mo kong pabagsakin ng lahat ng ilegal na pasugalan dito. Hindi lang sa probinsyang nasasakupan ko. Maraming nasisirang buhay dahil sa sugal na yan eh. Wika ni Efren at ayon pa dito, hindi niya ideya ang kasino kung hindi sa pinaglilingkuran niya. Ang buong akala ko naman papatayin mo na ako. Nagtago pa ako. Nagkamali ka lang siguro ng akala. O siya, alis na tayo. Wika ni Efren. Dito pa lang napagtanto ni Bodong ang sinabi ng ama. Nang makita nito si Efren sa kanilang bakuran. Simula ng araw na yun, nag-iba ang buhay ni Bodong. Malaking pera ang ibinahagi sa kanya ng gobernador. Bibigyan pa ito ng pagkakataong makapagtapos ng kolehiyo at magtapos sa kursong abogasya. Hindi nagtagal, naging isang ganap na abogado ang binata. Isa sa mga nakikipaglaban para pigilan ang ilegal na pasugalan sa bansa. Sa paglipas ng panahon, inudyokan nito na tumakbong alkalde. Dahil sa dalawang swerte ni Bodong, nanalo ito sa halalan. Kalaunan ay nangangad ng mas mataas na posisyon upang mas mapalawak ang naging saklaw ng kanyang proyekto. Nagpatayo din ito ng sariling organisasyon na tumutulong sa mga taong nalulong sa sugal. Naging matagumpay ang adikain ng binata. Pinasalamatan nito ng mga taong natulungan niya. Hindi lubos maisip ni Bodong na umantong sa ganun ang kanyang buhay. Hindi na rin niya pinangarap ang makapagtapos. Ngunit ang pagkakataon mismo ang nag-adya at nagganap ng kanyang pangarap. Sa kasalukuyan, retirado na si Bodong bilang politiko. Pinili nitong mamuhay sa kanyang nabiling lupain gamit ang perang pinaghirapan. Samantalang ang perang nalikom galing sa sugal, pinamahagi niya sa lahat ng nangangailangan. Maaaring sabihin ng ibang tao na masama ang pinagbulan ng perang iyon. Ngunit para kay Bodong, malinis niya itong napalalunan nang walang halong pandaraya gamit ang tanlad ng kalasmalas. Maraming salamat sa pakikinig ng ating kwento mga kabayan. Kayo, ano opinyon nyo patungkol sa usapin ng sugal? Masama ba ito kung naglalaro ka naman ng patas? Pero siguro ang pinapaliwanag ng istorya nito, ang masamang epekto sa isipan ng isang tao. Kapag meron ka kasing hinahangad ng isang bagay or kapag meron kang gustong-gusto, hindi mo na maiwasang, makapag-isip ng masamang desisyon. Paminsan pa nga hindi mo na kontrolado yung emosyon mo, yung pag-iisip mo. Yun ang nagiging resulta ng kasamaan. Kumbaga yung labis na kagustuhan sa isang bagay na maaaring makaapekto sa pag-iisip mo, na maaaring makaapekto sa mga taong nakakasama mo. Yun kasi yung naibibigay ng paglalaro eh. Yung kasi yung naibibigay ng pustahan, yung hindi ka nakukontento sa isang bagay. Kahit pa sabihin natin na maglalagay ka ng limitasyon sa iyong sarili, meron kasi tayong tinatawag na dopamine eh. More dopamine na pumapasok sa iyong katawan, positibo man o negatibo, mas lalo kang naa-addict, mas lalo mong nagugustuhan ng isang bagay. Mas lalo kang nagiging hayok na makuha ang gusto mo dahil sa chemical na dopamine. Kaya kayo ba mga kabayan, anong opinion nyo patungkol dito? Masama ba ang sugal o hindi? Kayo nang bahala sa ating comment section. Maraming salamat. Paalam.